para mapatunayan ko na mali si Lito Lapid sa kanyang sinasabi na ako raw ay may siyam na libel case, siya ay maling-mali. Kumusta po mga ka-viral? Welcome back sa aking YouTube channel. Panibagong update ngayon sa kaso ni Mayor Alice Go ng Bamban, Tarlac at ng Pogo Hub. Attorney Tuto Kausing handa umanong humarap sa hearing sa Senado upang sagutin ang mga hamon sa kanya ni Senator Lito Lapid na patunayan nito ang mga paratang laban sa kanya hinggil sa pagiging protector di umano nito sa Pogo sa Pampanga. Tinawag din na magnanakaw ng lupain para sa mahihirap ni Kausing si Lapid dahil sa pinayagan nitong patayuan ng Pogo Building ang 10 hektaryang lupain na para sana sa magsasaka. Samantala ayon kay Lapid, gusto kong patunayan sa hearing na ito na wala akong kinalaman sa operations ng Pogo. Hindi po nakapangalan sa akin ang lupang 10 hektarya dyan sa Pogo na iyan. Kung ako napatunayan nila nakasali ako diyan, pwede ako mag-resign bilang senador. Hindi ko po papayagan na masira ang pangalan ko rito. Tinataya ko po ang pangalan ko rito. Ayon pa kay Lapid ay hinahamon niya ang mga nag-aakusa sa kanya na patunayan nila ang kanyang pagiging involved sa operation ng Philippine Offshore Gaming Operators or Pogo Hub sa Porac, Pampanga na sinisiraan di umano ang kanyang pangalan pati na rin ang kanilang munisipalidad. Iginiit din ni Senator Lito Lapid na wala siyang kinalaman sa iligal na operasyon ng Lucky South 99 Outsourcing, isang Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Yan ay matapos sagutin ng senador ang mga aligasyon ng isang hindi pinangalanang vlogger na kay Lapid nakapangalan ang lupa kung saan nakatayo ang nasabing Pogo Hub. Samantala ang buwelta naman ng vlogger na si Tuto Kausing ay meron siyang hawak na resibo at ebidensya na pag-aari ni Senator Lito Lapid ang 10 hektaryang lupain na pinatatayuan ngayon ng Pogo Hub. Hindi nagpatinag si Attorney Tuto Kausing ang vlogger na tinutukoy ni Senator Lito Lapid sapagkat alam niya na meron siyang hawak na mga ebidensya sa kanyang mga akusasyon laban sa senador. Sinagot din ni Attorney Tuto Kausing ang mga aligasyon laban sa kanya ni Senator Lito Lapid hinggil sa mga libel cases na nakafile laban sa kanya. Sa isang mahabang post, sinagot ito ni Attorney Kausing. At narito nga ang kanyang sinabi, Dear Judge Director Jaime B. Santiago, I am complaining against the personnel of the NBI who violated my data privacy right. It is because Senator Lito Lapid claimed at the Senate hearing June 26, 2024 Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality chaired by Chair Senator Risa Hontiveros that the NBI gave him my criminal records. Lapid even boasted that in the NBI record, I have 9 libel cases. This fact is false. Because I had already been cleared by the courts and last NBI clearance, I got showed no more derogatory records. Ito ay bahagi lamang ng post ni Attorney Tuto Kausing hinggil sa mga aligasyon sa kanya ni Senator Lito Lapid. Pero dito sa formal investigation, ako ang kauna-unahang vlogger na binabanggit sa Senate hearing. So I take that as my big pride, at least for the first ako. Pero not necessarily na nakalamang ako sa kapwa ko vlogger dahil lamang sa ganun. So ngayon, para mapatunayan ko na mali si Lito Lapid sa kanyang sinasabi na ako raw ay may siyam na libel case, siya ay maling-mali at hindi totoo. At ako raw ay may warrant of arrest na 6, yan ay maling-mali at hindi totoo. Kaya because of that, ang problema ko lamang ay dahil umupo siya at ginamit niya ang kanyang kapangyarihan bilang senador, hindi siya pwedeng makakasuhan ng libel. Pwede ko lamang siya makakasuhan sa sala na paglabag ng aking karapatang sa ilalim ng Data Privacy Act. Sensitibo po ang impormasyon na yon, and yet sinabi niya na galing sa NBI ay meron ako 9 na libel cases at 6 na warrants of arrest. Yan po ay mga personal na sensitive na informasyon ng bawat tao. Binabawalan ng batas po yan kasi bakit nakakasira ng puri ng bawat tao ang sinuman na maibunyag ang kanyang criminal record. Yung sinasabi niya na 9 na libel cases, hindi man lamang siya nag-exercise ng due diligence na matagal na yun ang kaso, tiningnan niya sana yung petsa. Matagal na yun at maaaring tapos na. At tiningnan lang sana yung petsa ng mga warrants of arrest, matagal na yun. So ito po ang aking unang katibayan na mali siya. Ito, tingnan niyo po. Yan po, ang nakikita nyo ay,
palalaki ko lang. Yan po, nakikita nyo ay NBI clearance ko. January 2017. So ano nakalagay sa dulo? No criminal record. Itong araw na ito, nakatira pa ako doon sa Unit 1, number 2368, Leon Ginto Street, corner JB Rojas Street, Malati, Manila. Diyan pa dati ang opisina ko. So, okay. Kunan ninyo, merong nakalagay dito na QR code para ma-verify ninyo kung totoo o hindi. Pinirmahan pa ito ni Attorney Virgilio L. Mendez na siya yung NBI Director sa panahon na yun. Mr. Senator Lito Lapid, tingnan mo ito. Ngayon, paano ka ngayon titingin sa mamamayan? Tama ka ba? Ito ngayon, lalabas na sinungaling ka. Paano mo gagawin mo? Humingi ka na sorry sa akin. Kakasuhan po kita ng tinatawag na paglabag sa batas na tinatawag na Data Privacy Act. Nilabag mo ang aking privacy sa aking informasyon sa aking sarili. That is my personal tawag nito, my personal information na napaka sensitibo sa akin. Masisira ako sa aking mga kausap. Kung negosyante ako, wala na magkipag-usap sa akin kasi may kriminal pala ako. Hindi mo ba naisip yan? So, yun lang sa kuwan ko sana sa iyo, Mr. Lito Lapid. Ang isa pang ginawa mong kamalian dyan, nagreklamo ka dahil lamang sa sinabi ko na may connection ka, protector ka sa Pogo. Ngayon may basihan naman ako. Unang-una, ikaw ang gobernador nung hanggang 2004 nang inagaw ang lupa kung saan ang Pogo ngayon ay nakatayo. At hanggang ngayon ay ikaw pa rin ang may malaking boses, malaking lakas sa pag-usapan natin ng kapangyarihan pagdating sa Pogo sapagkat ikaw po yung chairman ng Senate Committee on Amusement, Games and Amusement. At ang opisina po ng pamahalaan na tinatawag na Games and Amusement Board ay siyang nagbibigay ng lisensya. Therefore, you have that obligation to monitor the licenses given by the office called Games Philippine PAGCOR, yung PAGCOR at saka GAB, Game and Amusement Board, saka PAGCOR. So dapat minamonitor mo yan. So kung hindi mo ni-monitor, dapat ikaw pa nga yung nag-umpisa ng ng investigasyon. Dapat ikaw si Mr. Chair. Dapat ikaw, kaya lang hindi ka marunong mag-imbestiga. Kaya yan, makikita mo, kabubuhan mo. Bakit ka pa naging senator? Wala ka naman palang kakayahan mag-investigate. So yan po ang sinasabi ko lang sa iyo, Mr. Lito Lapid. No? Ang problema mo, pangalawa, bakit mo doon sinampa yung kasong cyber libel mo laban sa akin? Bakit doon mo sinampa sa Anti-Fraud Division? Ang anti-fraud ay kaso mga istapa, mga swindling, mga scam, yan doon yan sa Anti-Fraud Division ng National Bureau of Investigation. Ang sasampa mo sa akin ay libel. Dapat doon ka nagsampa sa Cybercrime Division ng National Bureau of Investigation. Tuturuan pa kita. Tawagan mo si Attorney Jeremy Lutok. Siya yung hepe ng Cybercrime Division National Bureau of Investigation. Ngayon, dahil ikaw naman, kung sino man ang hepe ng tinatawag na Anti-Fraud Division ng National Bureau of Investigation, at dahil il-entertain mo si Mr. Lapid, at dahil ikaw pa gumawa ng paraan para maipalabas ang criminal records ko na luma dyan sa National Bureau of Investigation, kakasuhan kita ng grave misconduct, Mr. Chief ng Anti-Fraud Division ng NBI. Ikaw sigurado ang nagbigay ng tulay para lamang makuha ni Mr. Lito Lapid ang mga criminal records ko sa NBI na luma. So dapat hindi mo pinalabas yan. At ikaw mismo ang
sigurado ako ang naggawa niya kasi ikaw, kaibigan ka ni Lito Lapid. Napakawalang hiya mo naman, Mr. Chief. I'm demanding from National Bureau of Investigation Director Jaime Jimmy B. Santiago na judge yan dati na kung saan marami na ako konti lang naging kaso ko sa kanya at lahat naman naging kaso ko kay Judge Santiago nung sa judge panalo. So nakikiusap po ako sa iyo, Judge, na imbestigahan mo, na sumulat na po ako sa iyo, imbestigahan mo yung anti-fraud division mo at later magsasampa ako ng formal na reklamo sa anti-fraud division chief niyo. At bakit niya ini-entertain ang kaso ni dahil kaibigan niya si Senator Lito Lapid at wala pong exemption yan. Bawal po yan kukunin ang mga detalye ng isang tao kung may criminal record man siya sa NBI. Bawal na bawal po yun. At may parusang kulong yan maliban sa parusa sa pagkatanggal sa trabaho. Nilabag mo po ang tinatawag na Data Privacy Act o Data Privacy Law. So anyway, so much so for that, dito na tayo pupunta ngayon sa tinatawag na POGO. Paano ba nag-umpisa yung POGO na yan? So itong POGO na yan po ay nag-umpisa sa panahon na ang lupa ay inagaw mula sa mga farmers, magsasaka, inagaw ng grupo ng isang negosyante diyan sa Purac, Pampanga o sa Angeles, Pampanga na ang pangalan niya si Roberto Perto Cruz, Liwag Cruz. Siya po yung parang presidente ng Perth Realty Development Corporation. At siya rin po yung tinatawag na parang attorney in fact ng lahat na magkakapatid na Cruz na lumalabas na may-ari ng tinatawag na 106.4 hectares na siyang kinuha mula sa farmers at ginawa na 60 hectares na golf course kung saan nag-golf si Lito Lapid. At 60 hectares tapos diyan din tinayo ang hotel na mga hotel na tinayo kasama ata yung Park Hotel. So pagkatapos ang 32 hectares ay tinayuan yan ng mga mansion at saka kung ano-ano mga tinayo. At malapit dito sa may highway, sa MacArthur Highway, ay patayo sila ng tinatawag na parang hotel, extension ng hotel na pinatayo no ng Koreano. At saka yung dito naman, malapit sa highway mismo, ay marami dyan, may mga hotel, may mga heavy hotel, and nakalimutan ko pangalan, pero napakaganda ang pagkagawa. Ibig sabihin po, ay high-end, pang-exclusive ang disenyo. So, yan po ang tinatawag na 106 hectares, 106.4 hectares, na kung saan tinayo dyan yung tinatawag ng Royal Grand Palazzo na exclusive subdivision. Pero, pitinayo yan matapos na maagaw mula sa farmers ang lupa. Kasi noong 2001 ay nai-award na yan sa mga farmers dyan sa Purac, Pampanga. At ang mga farmers, hindi nila alam na meron na pala silang tinatawag na award. Pero ang problema ay hindi nila alam. So, kung hindi nila alam, anong nangyari? Hindi binigay sa kanila ang mga titulo. Sino may sala ngayon? Bakit hindi binigay ang titulo? Kasi obligasyon po sa ilalim ng batas. Kapag aprobado na ng Department of Agrarian Reform sa opisina sa Parpo o sa Maro, ay may obligasyon ang Maro o Parpo na informahan ang mga farmers na kunin na nila sa Registry of Deeds ang mga kanilang titulo. Nabigyan na po sila ng titulo dahil binigyan na sila ng tinatawag na CLOA. And in fairness, sa panahon ni Gloria, si Gloria Macapagal Arroyo ang nagbigay sa kanila ng tinatawag na Certificate of Land Ownership Award. At pag nabigyan na kana ng CLOA, magiging titulo na ngayon yun. At ang kasunod na proseso ay dapat ibigay ang mga titulo sa mga farmers. Ang nangyari, hindi nakarating ang mga titulo sa mga farmers. So may kinalaman ba dyan si Lito Lapid?
sapagkat sa panahon na yun, 2003, ay gobernador si Lito Lapid ng Pampanga. So, sigurado naman ako na may pakialam siya dyan. Kasi binigyan po siya ng lupa ng mula sa 106.4 hectares. So anyway, ang nangyari dyan, walang kamalay-malay ang mga farmers at nalaman na lang nila na may award na pala. Pero nung nalaman nila na may award na-convert na. Kasi nung 2003, November 15, July 29, 2003, nagkaroon na ng conversion order. So, ang nangyari, yung award nila na kluwa ay binaliwala. So, diniklara ngayon ng DAR sa pamamagitan ni Secretary Roberto Obet Pagdanganan ayon sa pagdidiskarte. Ang sabi dito, ay totoo ba yan, Mr. Lito Lapid, na ikaw ang tumulay kay Gloria Macapagal Arroyo na presidente noon na aprubahan ang conversion order? Noong na inaprubahan ito noong July 29, 2003. So naaprubahan ang conversion order, hindi na naibigay sa magsasaka ngayon. Bakit? Kasi hindi na siya magsakahan eh. Ang klasifikasyon ginawa nila na ito ngayon ay pabahay. Ginawa nila ngayon na ito ay komersyo at ito ngayon ay lupa na turismo. So yan po ang ginawa ninyo, Lito Lapid. Di ba kasangkot ka dyan, Mr. Lito Lapid? Ngayon nung nangyari yan, umiyak na yung mga farmers. Hinayaan nila kasi wala silang kapangyarihan. Hindi sapat yung kanilang tapang at ang kanilang karuwagan laban sa mga opisyal ng Department of Agrarian Reform at opisyal na kagaya tinatayuan nila ni Lito Lapid na gobernador at naging senador pa. At nung naging senador, kinuha pa niya naging interesado sa Committee on Games and Amusement. So, binarangan nila, binakura nila, at sa ang mga takot na farmers ay nagparaya. So, dumating ang 2018 at naisipan ng mga farmers, kasi lumampas na 5 taon, sa utos kasi ng conversion, binibigyan ng 5 taon ang kumpanya na Victoria Tourism Park Corporation ng mga korporasyon ng mga magkakapatid na cruise na pinangungunahan niya ni Roberto Pert Cruz. At ang ginamit nila na ang korporasyon na yan para bilang may-ari ng mga subdivision na tinatawag na Royal Grand Palazzo. At sa tabi ng Royal Grand Palazzo, may 60 hectares na golf course kung saan lagi naglalaro si Lito Lapid. At meron diyang hotel na tinayo. At sa kabila, going to the north, ay nagpatayo ng Pogo. No? Nasa boundary na ng Angeles City. So doon na tinayo ang Pogo sa boundary ng Angeles City at saka Porac. So nanaytayo ngayon yan, 10 hectares yan. So naitinayo yan simula ng 2019. So ngayon yung mga farmers no nang tuwing na nagrereklamo na ibalik sa kanila, na kansilahin ang conversion order, ay nanalo sila. Ang desisyon ay nilabas noong November 15, 2019. So ito po yung desisyon. Hindi po ako dito nagkwento-kwento na Mr. Lito Lapid. Ito yung desisyon na pabor sa mga farmers. Ito yung desisyon. So ngayon, kung ito yung desisyon, pakita ko sa inyo, kapal-kapal nito. Ang nakalagay na petsa dito ay November 15, 2019. So pirmado yan ay Susana Serrano, Land Use Cases Committee, Attorney Marvin Bernal, Land Use Cases Committee member. Tapos si Attorney Jim Colito, Land Use Committee Chairman. Okay, yan po ang desisyon. Ang sinabi sa desisyon, ang natira na mga 40 hectares ay ibigay sa mga farmers. So, ngayon, 2019, nagsimula na ngayong noong October pa lang, nagsimula na ng construction
ng Pogo. So para matuloy ang negosyo sa Pogo, siyempre kailangan ng mga protectors. Of course, hindi malayo na nandoon ang kamay ni Mr. Lito Lapid. Tama, kasi ikaw chairman ng Games and Amusement Committee. Tapos nandun din ang kamay na bakal ni Jing Kapil o Kapal. At andun na siyempre, hindi papayag si Bong Pineda na magkakaroon ng palaro dyan na sugal kung hindi dadaan sa kanya. So, imposible po mangyari na ang sinasabi ni Lito Lapid at saka ni Baby Pineda na hindi nila alam ang Pogo dyan sa Purak ay kasinungalingan. Malaking kasinungalingan. Yan po ang katotohanan dyan. So ngayon, dahil sa nanalo ang farmers, ang ginawa nila, inantay pa nila, kunwari, tinago nilang desisyon. Ito naman ang kawawa mga farmers, hindi nila alam kasi wala rin silang abogado. Hindi nila alam kung anong gagawin at November 9, 2015, 2019 pa sila nagkaroon ng desisyon. Pero, tinago-tago yung desisyon na yan at nagkunwari itong si Roberto Cruz, Liwag Cruz, at ang kanyang kumpanya na Victoria Tourism Park ay tinago lamang nila ang desisyon at patuloy sila ng patayo ng Pogo. 10 hectares. Doon nila pinatayo doon sa bakante na natira na kasama sa iginagawad ng DARCO o Department of Agrarian Reform Committee ang lupa na para sa farmers. So ngayon, saan na papunta ngayon ang farmers? Kasi ang 10 hectares ninakaw ninyo, inagaw ninyo sa agraryo. Mr. Lito Lapid, kasama ka ba dyan sa pag-aagaw? Siyempre, titingin ng taga-Purak, ikaw ay may kagawan yan. Kasi unang-una, senador ka. Pangalawa, ikaw pa ang chairman ng committee sa opisina na nagbibigay ng lisensya sa Pogo. So, natural, kung talagang ikaw makonsensya sa mga kabalin mo at kung ikaw ay talagang magaling na lapid o magaling na kabalin, dapat inuna mo ang kapakanan ng mga kabalin mo sa Purak. Pero ang problema, hindi ka magaling. Ang alam ko lang na magaling na lapid ay si Percy Lapid at isa pa, Lapid Chicharon. So, yan lamang. Yan ang problema talaga Lito Lapid. So, ngayon, sabi ng misis ko, chillax lang ako. Alam mo, pag-usapin ng katarungan at katotohanan at pag-alipusta sa mga magsasaka ay parang ipagdasal natin ngayong linggo. Mga kapatid ko, mga Muslims, mga Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh. Ipagdasal nyo rin ang mga farmers diyan sa Purak, Pampanga na manaig sila. Pero ang problema ko, paano gigibain ba yung mga building sa 10 hectares para masakahan lamang ng mga magsasaka? O hindi ko maisip kung paano. Ang karapatan na sa magsasaka, papayag ba sila na yung 10 hectares na yan ay na mapawala sa kanila dahil may mga building? O ang isa pang na-discover ko rito, ikaw rin siguro may pakana dito, may kinalaman ka ba dito, Senator Lito Lapid? Mga pinirwisyo mo na ng husto ang mga kabalin mo dyan sa Purak, Pampanga. Bakit? Ang mga farmers, kinonvert na nga yung lupa mula sa sakahan papunta sa residential o pabahay, sa komersyo at sa ekoturismo, ay hindi man lamang nila nakuha ang karapatan nila sa ilalim ng batas na nagbibigay sa kanila, nagkagarantiya sa kanila ng tinatawag na disturbance fee, disturbance compensation. Kasi hindi ka nakakuan, dapat babayaran sila. Ang problema ni piso walang bayad. Yan ang problema. Saan ba kumuha si Roberto ng pera? Ngayon, isisiwalat ko lang siguro no next sa pag-ano ko, ang na-discover ko sa aking research dyan ay ang mga CLOA na titulo ay pinalabas na binenta na ng mga farmers sa kumpanya, sa mga Roberto, sa mga Cruz siblings na magkakapatid na Cruz. Pinalabas nila na walang alam ang mga farmers na meron na pala silang titulo, paano sila makapagbenta? In the first place, hindi nila natanggap ang kopya ng titulo. So, paano sila makapagbenta ng lupa na
na wala silang alam kung may titulo na sila sa lupa o hindi. At ito po, meron na pong investigation ang National Bureau of Investigation dito at lahat po ng perma na nagpapakita na binenta sa mga Cruz siblings ang mga lupa na sinasabi ko na dapat sana sa mga magsasaka ay panay, lahat sila ay fake. Oh, may kinalaman ka ba dyan, Mr. Lito Lapid? Kung wala kang kinalaman, at bakit mo hinahayaan yan? Kaya pala na-discover ko, kahit nung tumakbo ka, Senador, tumakbo si Mark Lapid, natatalo na. Hindi na nanalo, nagalit na sa kanyang kabalin. Kahit si Lito Lapid, nananalo lamang sa mga probinsya na walang Kapampangan. Pero sa Pampanga, sa Tarlac na mga Kapampangan ay halos majority sa kanila ay hindi bumuboto kay Lito Lapid. Nagtataka naman yung mga ibang mga hindi Kapampangan, bakit binuto niyo si Leon Guerrero? Hulog na sa kabayo yan. So tinatakel ko lang ito kasi hindi ko maatim ang mga ilang taon na pagdurusa na mga magsasaka, inagaw sa kanila ang mga lupa nila. Inaward na sa kanila ng pamahalaan tapos kukunin lamang. Ngayon, darating na mayroon silang utos ang Darko na ibalik sa kanila ang natira na hindi napatayuan, ay hindi pa rin may bigay sapagkat kahit huli man ay hindi ko alam kung paano nangyari at nailusot ng grupo ng ikot ng mga Roberto Cruz family na tinanggap pa rin ang kanilang apila sa Office of the President sa panahon ni Duterte. Bakit tinanggap? Ang tanong ko bakit? Kasi paso na po. Meron ng pong 15 days para maisampa ang apila mula sa pagkatanggap ng desisyon ng Darko na kinakansila na